Maganda at mapagpalang araw mga kapwa naming Guro Nations. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo ng matuwid at umayos ng pagpila dahil magsisimula na po tayo sa seremonya ng pagtataas ng watawat dito sa ating paaralan. Ang mataas na paaralang nasyonal ng Guro Nasyon Foundation Incorporated sa pangunguna ng ating mahal na punong guro, Mr. Alan Dilagan. Bilang panimula, ang lahat po ay inaanyayahang tumayo at ating awitin ng buong pagmamalaki ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng isang panalangin. Ito ay susundan ng pagbigkas ng panatang makabayan at panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at bagong Pilipinas Pledge. Gayun din, inaanyayahang umawit ng bagong Pilipinas Hymn, Calabarzon March, Himno ng Bayan, Himno ng Paaralan, at Himno ng Lalawigan na susundan ng pagbigkas ng pagkaing pangkaisipan na ibabahagi ni Priscilla Bidua. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iiw, pero sa silanganan, hanap ng puso, sa lilim mo'y buhay. Lupang hihirang, gulatan ng mag-iiw, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa lahat ng lulog, sa sigat at sa langit mong bahag, may ginanang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y talumpay na nagmilingin. Tuwing nag-araw na kailan pa may madilim. Lumalang araw ng walhati pagsima, buhay ay langit sa piling mo. Ang higaya na pagpay makahapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability,
O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of vow, the courage to speak up against vow, the resourcefulness to help a victim of vow, and the resolve to never commit any form of vow. For all of this, we implore your guidance. Amen. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dalisay mo'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asa
asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago tunay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Sa timog Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masagana. Lahat kami may pagkakaisa, sa mithiin ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Sena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Limos, Bacoor, Piña, Cabuyao, General Trias, San Pedro, Santo Tomas, Tanawan at iba. Hey, hey! Ang kawani ay tanging-tangi, maglingkod ay laging gawin. Kailanman sa Diyos ang aming lahi, kabataan ay
kang lalawigan sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Lalawigan kang tanging sa amin, manaming magpakailanman. Ang mga Rizaleño'y masisikap, puso't tiwala sa Diyos, bayan at sa kapwa. Mapalag kami na taga-Rizal sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal, Rizal, mabuhay, pangunahin kang lalawigan sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Lalawigan kang tanging sa amin, manaming magpakailanman. Lalawigan kang tanging sa amin, manaming magpakailanman. Asig ng iligat siya na kami napiling maglayan, bundok lawa at bukid, palad ng kasaganahan, sa halip ng araw at ulan, namulan sa gintong aral. Ang mahal ko'y bayang banal, ang bayan kong pinangunan. Ang tanim na lahasin, ang hatutan ng lahat pag-ibig, susog na malasakit, dapat namin lagi sa isip. Sa atin na tulungan takas, pagkakting bawat pangalan, aangkinin paglilingkuran, kaya natin pinangunan. Sik ng iligat siya na kami napiling maglayan, bundok lawa at bukid, palad ng kasaganahan, sa halip ng araw at ulan, namulan sa gintong aral. Ang mahal ko'y bayang banal, ang bayan kong pinangunan. Sa simula ay parangal sa mga gurong nag-arisal na may angking kahusayan, ikaw ay karangalan. Mga taon ay nagdaan, ngayon naging isang paaralan upang maging huwaran. Revolusyon, magpantay ng karunungan, layunin na paaralan. Ito ay amang walang hanggan, mananatiling magpakailanman. Tunay ka naming karangalan, mataas naming paaralan. Isang fundasyong nasyonal, hindi kilalanin, hindi lamang sa
vain, but the woman who feareth the Lord, she shall be praised. Proverbs 31 verse 3. Babae, kilala bilang malakas, matatag at maasahan na may paninindigan. Kinikilalang ina, asawa, tapat na kaibigan na nagsisilbing mabuting halimbawa. Isang babaeng may takot sa Diyos, babaeng tunay na mahalaga. Pisikal na ganda ay kumukupas, kung kaya't kagandahan loob, kakayahan at karunungan ay dapat na mas pinagyayaman. Sa Proverbs 31 verse 30, isang aral na dapat nating tandaan. Ang kagandahan ay panandalian, ngunit ang pagkatakot sa Diyos ay walang hanggan. Ating tunay na kagandahan ay mula sa pagsunod sa Kanya, kaya ikaw at ako, naisin nating makamit ang pagkilalang mula sa Diyos. Yun lang po, thank you. Salamat sa inyo. Ngayon naman, ating talakayin ang violence against women na siyang ihahayag ng Supreme Secondary Learners Government. Ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, ay isang batas sa Pilipinas na layo na proteksyonan ang mga kababaihan at mga bata laban sa anumang uri ng karahasan, lalo na kung ito'y ginagawa ng mga intimate partners o ng miyembro ng pamilya. Ang mga preliminary findings o mga unang obserbasyon hinggil sa implementasyon ng batas na ito ay maaaring maobserbahan sa pamamagitan ng mga sunod. Mga minamahal kong kalalawigan, alam niyo po ba na ipinagbabawal ng ating batas ang pananakit sa mga bata at sa mga babae? Ang Republic Act 9262 o Batas Laban sa Karahasan sa mga bata at babae ay nagbabawal sa sino man na manakit, mambastos, mandahas sa mga bata at sa mga kababaihan. Ang mga barangay at iba pang ahensya ng gobyerno ay inuutusan din ng batas na bigyan ng proteksyon ang mga bata at babae laban sa karahasan. Kung sino man ang hindi susunod sa batas na ito ay nanganganib na makulong at magbayad ng danyos perwisyos sa kanyang mabibiktima. Physical abuse gaya ng pamumuno, pangangkas, pagtutok at iba pa. Pangalawa, psychosocial or psychological abuse gaya ng pang-aabuso ng emosyon, pananakit ng damdamin at iba pa. Pangatlo, sexual harassment. Ito naman ay sa pakikipagtalik, panggagahasa at iba pa. At panghuli, harassment. Ito naman ay mga aksyon na nagdudulot ng takot o pangabiyas sa isang biktima. Ayon sa unang datos, tumataas ang kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan at bata na nag-report matapos na ipasa ang batas. Pinapakita dito na mas maraming kababaihan ang nagiging aware sa kanilang mga karapatan at handa na muling pumili ng tulong. VAUSI. It is a law that seeks to address the prevalence of violence against women and their children. According to Republic Act 9262, the anti-VAUSI law is connected to our barangay officials. Our barangay officials has their own duties, like when a person complains. They need to respond immediately and call for help or request for assistance or protection for them to ensure the safety of the victim or victims. Second, they should confiscate any deadly weapon in the possession of the penetrator for safety purposes. Thirdly, the victim or victims have the right to pick a place that they think is safe, and our barangay official will respond to them as soon as possible. Then our barangay official have the responsibilities to help the victims to remove personal belongings to their house. The barangay official has a role to investigate the complaints that they receive and to secure the safety of every victims. Our barangay officials are also tasked to provide immediate assistance, information about their rights, emotional support, and guidance during these difficult times, ensuring that victims receive the right support and care they need to heal and start a new great beginning. Silence is not an option. We must speak out against violence against women and girls.
Good afternoon po, SK Chairman Nicolette. Nabalitaan ko po, 1 taon na po kayo sa inyong pamamalakad. Kamusta naman po yung inyong paglilingkod? Yes, so we've been already 1 year since I am elected as SK chairperson of our barangay, and I can say naman na we're doing our part as representative of kabataan in our barangay since we've done a lot of projects and events na nakikita naman namin na nakakatulong sa bawat kabataan ng ating barangay. Ngayon po, may mga katanungan lang po kayo. May nais ibahagi po sa inyo. Una na po dito ay, ano po sa tingin ninyo ang rason kung bakit nangyayari ang violence against women and children? So, siguro kasi there are a lot of things to consider, pero one of the main reason dun is yung lack of knowledge din ng mga kabataan, especially ng girls and ng children against their rights if hindi nila alam kung nasasagasaan na ba yung rights nila bilang woman and bilang bata ng barangay. And of course, siguro one of the major reasons din dito is about personal problems and reason between the two of them or yung nanakit and yung sinaktan. Next question po is, bilang isang kabataan po at babae na din, ano po ang pwede niyong gawin sa ating komunidad upang maiwasan ang ganitong sitwasyon lalo na po sa kabataang tulad namin at paano po ninyo ito papaigting? Ayun nga. So as I've said earlier, dun about sa lack of knowledge, so as kabataan, we don't have that enough power to implement some rules and regulations regarding the violence against women and children. But we can do some seminars na magpo-provide ng knowledge about sa rights and mga karapatan ng bawat kabataan na babae at mga kababaihan sa ating barangay in order for them to gain knowledge and para maging aware sila sa mga rights and mga karapatan nila pagdating sa mga pananakit ng ibang tao against them and against sa mga kabataan. Sino naman po ang pwede natin lapitan at ipaalam ang sitwasyon na nagaganap sa ating barangay tungkol dito? With regards to that, we have a committee at our barangay na specifically for violence against women and children, which is the BAUSI. Kagawad Cristel Calderon is one of the main representative or yung mga pwede niyong lapitan with regards to that case. But of course, as kabataan representative and as babae na rin, I can personally say na pwede kayong lumapit sa akin and sa other SK Council with regards to that problem, especially kung nahihiya kayo or hindi kayo mag-open sa mga mas nakakatanda sa inyo. Panghuli pong katanungan, paano po ninyo, sabi ang kabataan, paano po kayo makakatulong sa mga biktima at ano po ang nais ninyong sabihin o ang mensahe niyo po para sa kanila? So as kabataan na generation ngayon, mostly naman kasi alam natin na minsan yung mga babae or yung mga batang nasasaktan is they don't seek for help. Sometimes they just seek for someone who can listen. So nandito kami or ako personally para makinig and handa akong tumulong if ever na gusto na nilang mag-take actions. Pwede na natin yung ilapit sa mas nakakataas para magkaroon ng immediate action or magkaroon ng pagbabago dun sa sitwasyon na nararanasan nila. And of course, to all those kabataan, kababaihan, and kahit sabihin na natin mga matatandang kababaihan na nakakaranas ng violence, always remember that your mother and hindi lahat ng mga bagay na nararanasan mo ay kailangan mong palagpasin. Sometimes you have to step up para na rin sa sarili mo and para na rin sa peace ng buhay mo. Hindi pwedeng hayaan mo na lang kasi natatakot ka. There are people na who's willing to help and there are a lot of ways to help. Hindi lang, hindi mo dapat sarilihin yung mga nararanasan and yung mga nakikita or narinig mo about sa'yo or against sa'yo. Kasi nga ayun, there are a lot of people who will help and willing to help. Just try to reach out and makakamit mo yung sabihin na natin na actions or justisya na para sa'yo if ever man na nararanasan mo yung ganitong violence. That's all po. Thank you so much po for coming in today para po sa interview. Maraming salamat.
Sabi ko, pumigmi ka lang dito sa bahay. Tanghaling tapat ang init-init. Inauna mo pa yung paglalago? Gusto mo pakain ko sa'yo yan? Ha? Gusto mo pakain ko sa'yo yan? Ba't hindi ka nakikinig? Ha? Ba't di ka nakikinig, ha? Huwag kang aalis dito. Ha? Bumalik ka rito! Hindi ka magdadala! Ha? Sabi ng nanay at tatay ko, pinapalo nila ako. Kasi, mahal nila ako. Kasi, dapat daw tayong matuto. Kaya ka pinalo. Tama yun? Siguro. Eh di paglaki natin, mamamalo din tayo? Isang umaga, nang naisipan ng Maya na magpaglaro sa kanyang kaibigan. Higit sa kanyang halaman, nasirahan natin ang kanyang ina. Nakita siya nito sa tapat ng isang maliit na ilog kasama ang kanyang kaibigan. Naglalaro at nagpapaano sila ng mga bangkang kapatid. Agad-agad siyang pinauwi ito at doon disiplina. Disiplina sa maling paraan. Pinalo siya ito at pinasalitaan ng kung ano-ano. Pagkaalis ng kanyang ina, ay agad na siyang pinutakan ng kanyang kalaro. Ang sabi ni nanay at tatay, pinapalo nila ako kasi mahal nila ako. Ikaw ang kanyang kaibigan. Eh di paglaki natin, mamamano din tayo. Tanong niya naman pabalik. Tama ba? Kailan ba naging tama? Ang karahasan ay kailanman hindi magiging paraan kung makapupunin ang bawat mamamayan. Hindi may katama ng isang kamalian ang mga bagay-bagay. Disiplinahin ang bawat bata sa tamang paraan at hindi gamit ang karahasan. Sapagkat ang mabuting intensyon kung may maling gawain ay maling palo. Para sa konklusyon, ang RA 9262 ay isang malaking hakbang upang mapuksa ang anumang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Ngunit, gusto na kailangan pa rin natin ang karagdagang pusulita upang mas mapabuti ang implementasyon ng batas na ito, lalo na sa mga liblib na lugar o mga komunidad na walang sapat na kaalaman upang ito. Malala Yousafzai.